Alright, good morning guys. This is your Moto Macho again. And Monday ride tayo mag-isa. Meron tayong pupuntahan sa Batangas City. Meron tayong ibebentang item at doon ang meet-up. Malayo ang pupuntahan natin para sa meet-up. Marami kasi akong mga impulsive purchased items na hindi ko naman pala kailangan binili ko. So, pinost ko siya sa marketplace. So isa itong audio interface kasi dati mahilig ako mag recording ng mga kanta, gitara. Eh hindi ko naman na nagagamit, kaya bibenta ko na lang. Sayang, natatambak, baka masira pa dahil hindi nagagamit. So ito ibebenta natin, Audient ID4. Napakagandang item, napaka quality yun na audio interface. And hindi ko naman siya nagagamit, kaya ibebenta ko na lang. So from here, Binyan to Batangas City, that's 1 hour and 7 minutes. Siyempre mas mabilis tayo dyan dahil motor naman tayo, singit-singit tayo. Kasi yung kasing sa maps na yan is approximately paggamit ang kotse. And since naka 400cc naman tayo and we can go to expressway, yun na yung pinili nating option. So samahan nyo ako to our ride to Batangas City. Kahapon galing kami sa Monte Clara ba yun? Yung malaking statwa ni Mary, Mama Mary, yung Mary or mother of all Asia. Yeah. Hindi ko pa na-edit and i-upload ko siya later or tomorrow. Mahirap lang talaga mag-edit pag motovlog kasi hanapin mo yung mga dull moment, yung mga walang salita. Hanapin mo yung madaldal ka. So ito, we're going to expressway. Malapit-lapit na tayo and oy hindi pa masagasaan yung aso. Nakasilaw. So it's 6:30, so more or less before 8 AM nandun na tayo sa Batangas City, dun sa pinaka meet up place. Nakasilaw. Magbartikan ko sana kasi hindi ko makita. Siguro sa camera kita siya kasi naka-automatic yung ano ko exposure ko. Ano? Mas matagal pa nga yung biyahe ko mula dun sa amin hanggang dito sa may expressway. 17 minutes ang inaabot ko mula dun sa amin tapos dito siguro. Ito medyo matagal talaga yung expressway, mahaba. 1 oras to more or less sa South Luzon Expressway kasama ng Star Toll. Alright, so samahan nyo ako guys going to Batangas City. Alae. Calamba City. Ito na po yung Mariang Makiling. Isa ito Mariang Makiling, I'm not sure. Nanguhula ako ng mga kabuntukan. And papasok na tayo ng Star Toll. Tangina, nalubak ako. Ang taas ng pagkakasigaw ng Star Toll. Pasok na tayo ng Star Toll. Pagkatapos yata na ito yung Star Toll na. At ito, isang mahabang expressway na naman tayo na ito. 47 minutes papunta ng exit yan ng Batangas City. 47 minutes na nakaganira. Alright guys, let's come on. Let's go to the Star Toll. Opo, bakit ba kasi itong SLEX napakaraming nakakabiglang lubak? Please naman, sa may-ari ng SLEX, sa nagpapatakbo, ayusin nyo naman yung mga lubak. Sobrang delikado niya, no? Eh, ang lalaking lubak niya, no? Nakakasira ng pang-ilalim ng kotse yan at sa mga nakamotor. So, pag nagkagulatan, siguradong semplang ka dyan. In 80 kilometers meter na takbo, mabulungan mo yan. Nako, there's a chance talaga na masemplang ka.
it takes skills para hindi ka masemplang dyan sa mga lubak na yan. Sobrang delikado niyan, no? Ay, dami niyan, no? Nakakabigla yung mga yan, eh. Kasi ang problema dyan sa mga lubak na yan, kunyari motor ka, kahit magbigay ka ng distance from dun sa nasa unahan mo, hindi mo makikita yung lubak na yan. Bigla na lang lalabas yan sa ilalim nung kotse na yan. Huwag ka lang, it's too late before maiwasan mo. So please lang, sana naman ayusin nyo. Anyway, inaayos naman nila yan, no? Tingin ko pag ito bumukas na tong side na to, aayusin naman nila tong side na to. And maraming salamat kung aayusin nyo talaga yan. At for safety yan ang lahat, hindi lang sa mga nakamotor, pati sa nakakotse. Kasi nakakasira ng pangilalim ng kotse yan. Pag nasira ng pangilalim ng kotse, delikado. Alright, anyway, start on na po tayo. After pala niyan, paglampas niyan, start on na. Eto, dire-diretso na tayo. Isang mahabang expressway ng Batangas. Kahapon na nagpunta tayo ng Monte Clara. Yun, dyan din tayo, dito rin tayo dumaan. Medyo mahilig tayo magpunta sa south. Uy, that's not good. That's not good, yellow. That's not good, yellow. Traffic na naman. Siguro ito yung papasok na naman ng Santo Tomas. Santo Tomas nga ba ito? Ay hindi, pasukan pala ng Startol. Matraffic pagpasok ng Startol. Alright, anyway, I'm not gonna bore you here on traffic. So I'll talk to you later, guys. Santo Tomas exit na naman yung nag-traffic. Ayan, oh, lagi na lang traffic dyan sa Santo Tomas exit. So ito, dito lang tayo sa kaliwa. Yung right side nitong Startol, sobrang lubak. Sobrang pangit ng kalsada na yan. Especially pagkatapos ng ibaan. Nakabaw, akala mo masira yung gulong mo. Yung maganda yung shock mo, pero pangit pa rin ang dating ng shock mo. Dahil uga ka ng uga. Alright, so 39 minutes, we're in Batangas City. Malapit-lapit na tayo. Hindi na natin namalayan dahil sa presko ng hangin. Gonna pass through here. Pass through. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown-ups saying goodbyes. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. While you're sleeping, I'll try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid, it's my turn to chase the monsters away. Sleep the last world, where that bring the last one. You can feel my arms on your arms. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown-ups saying goodbyes. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. While you're sleeping, I'll try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid, it's my turn to chase the monsters away. Video okay mode na naman ako habang nagra-ride. Batangas City is going there. Ito, kalalampasan natin ang Lipa, guys. At ito yung
yung daan, nakakala mo sira yung gulong mo. Pagkatapos ng lipa, dito sa bandang kanan, grabe ang lubak dyan. Hindi siya lubak eh, parang yung texture nung ano, nung sahig, nung kalsada, up and down, up and down. Parang nag-i-spaghetti pa, baba, dami tumitigil na sakyan, akala nila may tama yung gulong nila. Oh. Nangyari sa akin yan nung nakakotse kami. Akala ko may sira yung gulong, talaga namang ang galaw nung kotse, up and down eh. Mamaya pagka mayroong truck na mahaba, makikita mo yung galaw eh. Pero hindi mo masyadong kita dito, pero ramdam mo pag nasa loob ka ng sasakyan. Pag may mahaba truck tayong nadaanan, kita mo talaga yung galaw. Ayan o, medyo shaky yan o. So sa mga nagmumotor, mga naka big bike at first time nyo mag-startol, dito lang kayo sa kaliwa after ng Lipa City, kasi talagang delikado rito sa may kanan. Kung 4 wheels okay lang, talagang magsasuffer nga lang talaga yung likod sa loob. Kung maganda yung shocks mo, eh wala, okay lang. Ayan o, tinan nyo yung truck na yun. Kung mapapansin nyo yung shake ng gulong nya, up and down, up and down. Maganda lang yung shocks yan. Pero kung kotse yan na medyo maliit na kotse, ramdam na ramdam mo sa loob yan. Kala mo masira yung gulong mo, talaga mapapatigil ka dyan sa ano, kung saan ka pwedeng tumigil dito para i-check kung may problema yung gulong nyo. Ayun o, pati nga itong motor ko para ako nakatapas sa electric fan eh. Overtake ba ako sa kanan, baka bigla akong mabulaga ng ano dyan, mabulaga ako bigla ng lubak. Ang dami nakakabulagang lubak dyan eh. Hindi ko naman sa ulo itong mga lubak dito sa startol pagka lampas ka na ng ano, Lipa City. Nakakakaba. Ayan guys, so kung mapapansin nyo, walang masyadong dumadaan dito sa may right side, kasi alam nung mga taga rito talaga na pangit ang daan. Kitang kita nyo naman yung daan na yan, pangit ang daan dyan sa right side na yan. Sana pag natapos tong isa na to, isara muna tong sign na to, and then ayusin nila, tapos yan muna yung buksan para smooth na yung biyahe ng startol. Saka delikado talaga yan guys, haksira ng pangilalim yan. Bukod sa gastos, yung disgrasya yan, malamang hindi yan madalas tumadaan. Ito yung shake ng kotse niyan. Ayan, dami nakatigil. Hindi ko alam kung nag-check yan ng mga gulong nila or stop over lang, pero ang dami rito na tumitigil talaga, na no thinking na nasira yung kanilang gulong. Oo, i-check mo talaga yun, mamaya matanggalan ka ng gulong. Delikado yun. At yun, laki ng lubak na yan, oh. Biglaan yan. Walang yung lugar yan. Pero I'm sure kaya inaayos tong side na to, itong nasa left side, para isara muna itong stupidong kalsada na to. Para ito muna yung paggamit, smooth muna. Sara muna to, ayusin. Kasi dito nga meron din, oh. Siguro nadali ito ng ano, lindol, nung lumindol. Nabiyak siguro yan. Gusto ko sanang overtake to, no? Kaso tinan mo naman yung mga lubak ko. Ayan, oo. Utang yan na, lipad ako dyan. Yeah, better safe. Kung takbo is ano, takbong pogi lang, mas maigi na yon. Kaysa naman dyan bigla kang masafe lang dyan sa lubak na yan. Pupulutin ka talaga sa langit niyan. Mabuti kung sa langit ka pulutin eh, kung ano, sa impyerno ka dalhin. Alright, 19 minutes before we exit the Batangas City. Ayun, ang laki, oh, tanginang yan. Yan ang sinasabi ko, yung hindi mo bigla mapapansin. Yung pag biglang lalabas na sa ilalim ng kotse, ay lubak na, kung paano mo iwasan basta yun.
napakahirap nang iwasan nun. Sesemplang ka pagka biglaan mo niliko. Buti na lang yung takbo natin is manageable pa yung pag may nadaan ng kanlubak. Okay, Batangas City, welcome back to me. Oh, 11 minutes. Ando na tayo sa ating paroroonan. Oops. Be a top notcher. LPU. What's LPU? Lipa? Public University? A Polytechnic? Lipa siguro yung L. Hindi ko lang kung ano yung L. Lobo? Lipa? Yung mga lugar sa ano sa Batangas. Alright, we are down to 11 minutes. At tayo ay makakarating sa ating paroroonan. Sabi ko na nga ba, more or less 7:30 Nandito na tayo sa Batangas City. Ganun lang kabilis si biyahe ang Batangas, guys. Safe na ba itong side na to? Pagka nasa Batangas City na, mukhang marami pa rin lubak. Huwag kang pakakatiwala. Kita mo naman yan, no? That's why walang masyadong tao sa kanan. I mean, sasakyan sa kanan dahil sa lubak. Pucha, ba't nagra-ride ako? Nagugutom ako. Uy, tangina, bigla na lang kakanan. Siguro nabangga yun ng kung sinong driver. Yan na. We are back again in Batangas City. Okay, we are now in Batangas City. Nalalabas na natin ng expressway. And sumakit na naman ang aking kapuitan. Nasakit talaga sa puwet kapag nag-ride ka ng ganong katagal. Parang nga napadel sa puwet. Yun, naututuloy ako. Ano sabi ng puwet? So kung mag-monster, pahanap nga ng 7-Eleven nang makapag naman tayo. Uncle John's. Alright, so ito, hinatid natin door to door yun. From my house to their house, and then tinesting pa to make sure na gumagana yun. Alright, so we're back in the expressway. Pabalik na tayo na San Pedro. Maraming salamat dun sa mag-asawang bumili ng aking interface, audio interface. At napakabait, parehas. Pinapasok pa ako, yung hiyang ako para syempre tinest namin yung audio interface. Ayoko naman pahiya sa kanila na may sira yung item. So far good naman yun talaga. I think 2 beses ko lang ata nagamit yung interface na yun. Kaya pagka nabili kasi ako, hindi ko minsan pinag-iisipan Ayan, binibenta ko tuloy ngayon yung mga bagay na mga hindi ko pala kailangan. Pero at least natuto ako. I don't need it. Ngayon mas wise na ako bumili. Hindi na ako bumibili ng kung ano-ano na hindi ko naman kailangan. So let's see magkano pa yung ating balance dito. Meron pa tayong 906. 200 papunta ng ng exit ng Southwoods. So kaya pa. Daming malalaking truck dito. Pwede ba akong dumaan sa kanan? Huwag na. Sabi nga, slow down, no overtaking. Makinig tayo sa batas. Batas traffic ng skyway. Not skyway, expressway. Iniisip ko kung mag-workout ba muna ako bago matulog. I think mag-workout muna ako para pagdating ko sa bahay, masarap ang aking katulugan. Tsaka talaga namang tumaba ako. Shit, putang ina. Delikado sa motor yun Okay, rarat-rat ulit tayo dito sa Skyway. Lagi ako nag-Skyway. Hindi naman ako nag-Skyway. Dito sa Expressway Startol, we're back. At rat ulit tayo.
May police na lang. Under 100 lang ako, sir. Kala mo nag-overspeeding ako? No, no, no. Yes, 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 here. No. Just kidding, guys. Don't overspeeding pag namatay ka. Kawawa naman ako naghihintay sa'yo. Meron akong anak na naghihintay, so be careful. Ganda ng panahon. Thank you, Lord, for this wonderful day. Heal me, Lord. Lead me by the hand. Ouch! Oh shit. Lagi ako nagugulat sa mga ganong klaseng lubak. Buti na lang takbo ko, mababa lang. Okay, we are at the end of the Startol. 30 minutes lang natin kinuwang yung buong Startol na yun mula Batangas City. So eto na, SLEX na tayo papunta ng aming tahanan sa San Pedro, Laguna. Medyo nag-build up na rito siguro dahil nagme-merging na yung mga traffic dyan. Pero so far mabilis lang ang biyahe natin. Malis tayo doon ng I think 8:15, 8:41. Holy shit, ang bilis pala natin. Ganda ng Mariang Makiling, oh. Okay, medyo nag-traffic dahil dito sa exit ng Santo Tomas. Pero after na ito, dire-diretso na to. Wala nang masyadong traffic to. Grabe lakas ang hangin. Sara ko muna itong windshield yan. Hindi ko marinig yung sarili ko eh. Okay, so kahapon nga pala nagpunta kami sa Mary ba yun? Mother of All Asia. Lagi ako napapa-Mary. Sabi ko kasi Mary Christine. Mother of All Asia. Worth it? Worth it ba? For me, I didn't enjoy much. Pero the view of the structure nakakamangha kasi ang laki. Nabuo nila yung ganong kalaking rebulto. And making it as a building na pwede mong akyatin. Tapos pagdating mo sa taas, maliit lang yung yung area niya. Mukha lang siyang malaki pag nasa baba ka. Pero pag nandun ka na sa taas, siguro ang kakasya dun sa taas is mga 20 tao, siksika na. So may entrance fee nga pala doon sa mga pupunta ron sa Monte Clara. 100 pesos sa senior, I think, pati sa may persons with disability, and student 100 pesos kasi yung regular fee niya for regular guest will be 150 pesos. So may discount na 50 pesos para dun sa mga discounted. So kung pupunta kayo ron, dala kayong tubig. Mainit doon, mainit. Mas maganda ron pumunta ng umaga kasi sobrang init kasi tabing dagat siya eh. Excuse me. Kita mo na nga yung dagat doon pag nandun ka sa pinakatuktok. Actually doon pala sa papunta ron, makikita mo yung beach eh, nasa left side niya. Kaya yung buga ng hangin from the beach, ang init kasi galing yun sa mga nag-evaporate na water mula sa beach. Mainit talaga yun. So far, okay naman siya. Worth a ride. Pero yung magtatagal ka doon, I don't think so. It's just for you to see it. Kung religious person ka and trip mo yung mga magagandang overviewing na sa matataas na area, yon maganda yon. I'm not a fan of high places. Ben? Ayun na, inubo ko doon. I'm not fond of high places kaya hindi ko siya ganong na-enjoy.
religious person, mahilig sa mga matataas na lugar, sure, yeah, yun, that place is for you. Tapos siguro kung ang maganda ron, magbe-beach kayo doon, and then gagawin nyo siyang stopover para lang makita yun, it's a good thing. Marami siyang tao pag Sunday. Hindi ko pa kasi Sunday kami nagpunta, so naranasan namin na sobrang dami tao kasi meron ding misa. Tapos pipila ka doon sa elevator, kasi maximum of 12 person lang yung kaya ng elevator. Tapos pag nandun ka na sa taas, maximum of 15 minutes lang yung pwede mong stay doon. Di ko alam kung paano kanila tatimeran, kasi pag nandun ka naman, di ka nila tatimeran eh. Pero I don't think na magtatagal ka rin sa taas kasi napakainit doon. Siguro kung magpunta ka rin ng hapon, yung pa-sunset na, ayun, magtatagal ka rin, maganda siguro yung view doon. Hindi ko alam kung facing west or east yun, para maganda kung makita mo yung paglubog ng araw. Alright, so guys, that's it for today. Sinamahan nyo lang ako sa aking quick ride sa Batangas City. And doon sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel, hindi pa nakafollow sa Facebook page, please do not forget to do that. Like and subscribe. Name Moto Macho. And don't forget to like this video, share, and leave a comment. Please suggest guys yung mga pwede natin puntahan ng mga lugar. If you think it's worth a ride, pupuntahan natin yan guys. Every weekend ang ating ride. Maraming salamat. At ito po ang inyong Moto Macho. Hanggang sa muling ride, Moto Macho. Bye guys, I love you all.